Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay muling nagkaharap ang Milwaukee Bucks at ang Indiana Pacers. Ito na ang ikalima nilang paghaharap ngayong season. 4 sa regular season at 1 sa in-season tournament. Well, one-sided nga ang season series sila mga kaibigan. 4-1 in favor of Indiana Pacers. Ang tanging panalo ng Bucks nga sa kanilang 5 pagkikita ngayong season ay nang magkaroon ng game ball incident. Ito nga ay nang gumawa si Giannis ng career high and franchise best 64 points. Kinailangan pa nga ni Giannis na gumawa ng ganitong stats para lang makuha ang panalo laban sa Pacers. Sa una nilang pagkikita ngayong season ay gumawa rin ng 54 points and 12 rebounds si Giannis, ngunit talo pa din sila. Sa 5 matchups din nila ay nag-average si Tyrese Haliburton ng 28.7 points, 6 rebounds and 13 assists per game. Isang bagay ang tiyak, walang sagot ang Pacers kay Giannis. Ngunit ine-expose nga ni Haliburton ang depensa ni Damian Lillard sa bawat game nila. Sa 4 matchups sila dahil out si Dame sa isang game, ni isang beses ay hindi man lang na-outplay ni Lillard si Haliburton. Not even once din na naipwersa si Haliburton sa mahigit 2 turnovers and below 50% shooting sa field. At ito nga ang malaking problema ng Bucks ngayon kaya nahihirapan sila sa Indiana Pacers. Ang dalawang team na ito ay hindi din malabo na magkita sa East Playoffs. Sa ngayon ang Milwaukee Bucks ay pangalawa sa East sa record at 24 wins and 10 losses. Ngunit half game ahead na lang nga sila sa 3rd seed Philadelphia 76ers na may record at 23 wins and 10 losses. Habang Indiana Pacers naman ay hawak ang 5th seed sa East sa record na 19 wins and 14 losses. Meron din silang 5 magkakasunod na panalo. Ang next game nila ay kontra kay Trae Young at sa Atlanta Hawks. Sa palagay nyo ba ay tatalunin ng Pacers ang Bucks kapag nagkaharap sila sa playoffs o ibang usapan na ito kapag playoffs na? Habang lumabas naman ang unang resulta ng All-Star voting mga kaibigan, hindi naman nakakagulat ang iba, ngunit may isang hindi nga pangkaraniwan na nangyayari sa All-Star voting ang nangyari ngayon. At yan nga ay pumangalawa lamang si Stephen Curry sa botohan ng West Guards. Naunahan na nga siya ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Less than 100,000 ang lamang ni Luka, ngunit first time nga ito in a long time. Pangatlo naman si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Kailangan din natin tandaan na hindi porket si Stephen Curry ang second sa voting sa All-Star Guards ay tiyak lang siya ang isa pang starting guard dahil 50% lang nga ang fan votes, 25% ang player votes at 25% din ang media. At sa ngayon nga ay hindi malabo na si SGA ang botohin ng mga players at media people, lalo na't pang-apat siya sa MVP ladder at sobrang mas maganda ang record ng OKC Thunder kaysa sa Warriors. Habang sa West frontcourt naman ay una pa rin nga si LeBron, sumusunod si KD, Jokic, AD at Kawhi. Sa East frontcourt naman ay highest vote getter si Giannis, sumusunod si Embiid, Tatum, Jimmy Butler at Jaylen Brown. Sa East guards naman ay una nga si Tyrese Haliburton, sumusunod si Damian Lillard, Trae Young, Donovan Mitchell at Tyrese Maxey. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?